Okay class, so another problem tayo. Problem number 3 natin. A 50mm diameter bar is used as simply supported beam 3 meters long. Determine the largest uniformly distributed load that can be applied over the right 2/3 of the beam if the flexural stress is limited to 50 megapascal. So, meron daw tayo circular diameter bar. So, ayan, ito yun. Meron tayo 50mm diameter bar pala, sorry. Tapos, binanggit naman sa problem na yung diameter nga niya is 50mm. Again, ang centroidal moment of inertia po ng circle ay pi r raised to 4 over 4. So, ang sabi, ano daw yung largest value na W o distributed load na i-apply sa right na 2/3 natin. So, ayan, gawin natin. So, ang step dito, kailangan lang natin gawin na hanapin muna nasan ba located yung maximum moment. Tapos, hanapin din natin yung value ng moment natin based dun sa flexural stress. So, gawin ko muna siguro yung pinakamadali, yung hanapin natin yung value ng moment. So, FB max is equal to M max multiplied by C max divided by moment of inertia. So, sabi, dito dapat palagpasan yung 50 natin. So, yun na ipapalit natin. 50 newtons per square millimeter equals, yung M max natin, yan yung unknown kasi dyan natin kukuha ni value ng W, multiplied by C max natin. So, kalahati ng diameter is 25, which is yung radius, divided by pi, multiplied by 25 raised to 4 over 4. At masasolve natin na si M max ay equal sa 50 times pi over 4 times 25 raised to 4 divided by 25. Ito ay equal sa 613.592 newtons meter. So, yan yung equivalent value ng M max natin. So, ang kailangan natin hanapin, ano yung value ng M max nasaan pala yung location ng M max natin. So, hanapin muna natin yung reaction sa A. So, summation, moment at point B is equal to 0. By the way, kailangan natin yung RA natin para makakagawa tayo ng shear and moment equation. Kapag nagawa natin yung shear equation, so equate natin sa 0, lalabas yung position ng X natin, ng maximum moment natin. Kasi 'di ba, kung nasaan yung 0 yung shear, nandoon yung maximum moment natin. So, malolocate na natin siya. Tapos, kapag nalocate natin siya, magmo-moment lang tayo sa mismong point na yun, then lilitaw na yung W natin. So, RA multiplied by 3 equals W. So, ang base nito ay 2 meters. Ang sentro dito ay 1 meter. Therefore, si RA natin ay equal sa 2/3 ng W. So, kung summation FY yan, de 4/3 naman, kasi kailangan maging 2W yan, di ba? Yung RB natin, magiging 4/3 naman ng W. Pero, irrelevant naman si RB sa solution natin kasi shear and moment equation. Ito pa isa. Kapag nag-shear and moment equation tayo, di ba, hatiin natin yan per discontinuity. So, ito yung first discontinuity, second discontinuity, third discontinuity. So, magkakaroon tayo ng dalawang segment bale. Kaya lang, class, since obvious naman na dapat yung maximum moment ay nandito malapit sa load at hindi dito kasi dito wala syempreng load. So, magma-maximum yan dito. So, magpo-proceed na agad ako na kuhanin yung shear and moment equation para sa part na to. So, putulin natin dyan. Ito, yung part na yan. So, pangalanan ko ito as X. Ito yung X cut natin. Then, MX. VX pala, sorry. VX, yung cut natin is equal to, yung RA natin ay 2/3 ng W minus W multiplied by, ano na lang ang base niyan, edi magiging X minus 1. Kasi X yung buo, 1 ito, so ilan yung natira natin na to, edi magiging X minus 1. Tapos summation FY lang naman ito, kasi shear pa lang ito, so ito na talaga yon. Then ang gagawin lang natin, para lumitaw yung maximum moment, ito, para lumitaw yung location yan, ang gagawin ko ay, ilalet ko yung Vx ko ng 0 kasi sasadyain ko na mag-0 yan. Kasi nga, yung maximum moment nandun sa kung nasaan 0 ito. So, ilalet ko, let Vx is equal to 0. Again, ang dahilan kung ba't natin ginawang 0 ito kasi kung nasaan 0 yung shear, nandun ang maximum moment. Tapos, may isa pa akong gagawin.
Since dalawa yung variable dito, tapos yung W naman na to, di ba, since general equation naman yung ginagawa natin ito, so ibig sabihin kahit anong value ang ipalit ko rito sa W na yan, iisa pa rin yung lilitaw na sagot nung position ng X na to. Kasi general equation nga. So, para mas madali lang at lumitaw agad yung X, palitan ko na agad na yung W ko ay equal lang sa 1. So, gagawin ko lang muna siyang 1 para hindi mahirap solven. So, Vx is equal to 0 equals 2/3. Di ba yung W ko maging 1 lang minus 1 multiplied by X minus 1. At lilitaw na si X natin. So, magiging 0 equals 2/3 minus 1 tas X minus 1, X minus 1. So, ang lilitaw na value natin ay 1.6667 meters. At makikita mo, napasok talaga yung X na na-compute natin dito sa part na to ng beam. Kasi 'di ba, mula dito hanggang dito 1 meter lang. Yung nakuha natin is 1.667. So siguro tansya ko lang around dito sa gawin na to. So nandyan daw yung maximum moment natin. Since alam na natin yung location ng maximum moment natin, edi makakompute rin natin yung W natin. So gawin natin yung moment equation. Mx is equal to 2/3 ng W, which is yung RA ito. Ang moment arm niya is X minus W multiplied by X minus 1 multiplied by gitna ng X minus 1. So X minus 1 over 2. So simplify ko na lang din muna siguro. Mx is equal to 2/3 ng Wx minus W over 2 multiplied by X minus 1 squared. So, palit ko lang yung value ng X natin na 1.667, tapos yung value din ng Mmax natin na 613.592 equals 2/3 multiplied by W na hinahanap multiplied by 1.667 meters minus W over 2 times 1.667 minus 1 squared. So, yung W natin ay equal sa 613.592 equals 2/3 times W. 2/3 times W times 1.667 minus W over 2 times 1.667 minus 1 squared is equal to, yung W natin ay equal sa 690.29 newtons per meter. Ayan na, class.